And the KBP Golden Dove Award for the Best FM Radio Station Provincial goes to Radyo Natin Network, Manila Broadcasting Company. Sa ngalan po ng Manila Broadcasting Company, ang aming Chairman, Mr. Fred J. Lizalde, ang aming Presidente, Mr. Junic Dao, taus-pusong pasasalamat ang aming ipinapaabot sa KBP. Salamat po sa papuri, salamat sa karangalan, at salamat sa inspirasyon. Yung award po na ito, inaalay po namin una sa lahat sa ating Panginoon. Pangalawa sa lahat po ng mga announcers, mga DJs po natin, mga technician, mga radio partners at mga station managers, lalong-lalo na po sa mahigit 12 million listeners po ng ating estasyon sa Luzon, Visayas at Mindanao at nasa labas din po ng ating bansa. Maraming salamat. Manila Broadcasting Company pioneered Radyo Natin's operation with the first 100 community radio stations on December 16 of 1997. The ardent desire to democratize radio and to reach the unserved, remote, and neglected areas around the Philippine archipelago bravely exceeded the ridicule and tons of less encouraging reactions from the broadcast and the business sectors. Now, because of Radyo Natin, the so-called one-horse towns are given a voice and can now be heard. For the first time in the history of Philippine broadcasting, a single radio network binds together 100 community radio stations nationwide, broadcasting simultaneously and instantaneously via satellite with a carefully thought-out programming that features both national and local concerns and interests that are delivered in all 4 major dialects. Radyo Natin stations are the only source of entertainment, education, and information in majority of areas never penetrated by other media organizations and serving more than 10.8 million captured listeners nationwide. These and more make Radyo Natin number 1 because it's the only one. Radyo Natin does not only give voice to the people, it also helped the government in creating jobs for the countryside, generating more than 600 jobs. Radyo Natin promotes economic activity in the countryside. Through radio programs and promotions, what used to be sleepy towns are now beaming with local competitive entrepreneurs with dynamic local business activities and events, effectively creating additional jobs and business opportunities. No wonder, after just a couple of years, more than 7 Radyo Natin areas evolved into cities. Truly, our confidence with the local government and its people paid off. Aside from the local government, the national government agencies extended partnership with Radyo Natin. These agencies need the support of Radyo Natin for them to effectively reach out to all Filipinos, either for information dissemination, outreach programs, disaster management, tourism, or simply a two-way communication avenue for a country and its people. Mula sa kinikilala at pinagkakatiwalaang pangalan sa larangan ng radio broadcast, pumapailan lang ang nag-iisang FM radio network na tunay na malawak at makapangyarihan. The power of information with more than 200 news and public affairs correspondents nationwide. The power of radio is within reach. Manila Broadcasting Company's Radyo Natin Network. Radyo Natin reinforces its unwavering commitment as a catalyst for equal opportunity and the right to be equally informed and heard, specifically for the marginalized sectors of Philippine society. After all, Radyo Natin, as the name literally implies, our own radio. DXTC 95.9, Radyo Natin FM of Manila Broadcasting Company, MBC Media Group is a proud member of the KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas, in partnership with the Cotabato Institute of Technology, Foundation Incorporated, KITP. Ganito yun sabihin ko sa inyo. Makinig kayo. Binabati ko po kayo at inanyayahan
na makinig dito lang sa himpilang DXTC 95.9 Radyo Natin FM, Cotabato City. Maraming salamat po. Sabihin ko sa di magaga. 7,100 isla, Luzon, Visayas at Mindanao. Iba't ibang tinig. Lain-laing mga pananaw. Lain-lain nga tinog. Magkadurot-dilain na panlantaw. Iba't ibang balita. Isang bansa. Lain-laing balita sa usa ka nasod. Lain-lain na hambal, isa ka pungsod. Magkadurot-dilain nga balita sa bugos nga nasod. Radyo natin. Radyo natin. Radyo natin. Radyo natin. Radio DXTC 95.9 Radyo Natin FM Cotabato City of Manila Broadcasting Company is a proud member of the KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Itama po ng maurasan ang oras sa buong kapuluan, alas 4 ng hapon. Magandang hapon na Central Mindanao. Ngayon ay araw ng Sabado, 28 sa buwan ng Pebrero 2026 at ikalabing isa sa buwan ng Ramadan 1447 sa atin pong Hijri calendar. Welcome sa Arangkada Balita ng Radyo Natin FM Cotabato City. Sama-sama ho tayo hanggang alas 5 ng hapon at kami ho ay magati ng mga balita, kaganapan sa loob at labas ng atin pong bansa. Sa ngalan po ng aming station manager, sa aming admin officer, sa aming broadcast media engineers, and of course, sa aming news head, sa aming news writer, at sa ngalan ni RN, Ma'am Nuruni sa Mamintala Kosain. Ako po muna ang inyong pansamantalang makakasama sa Arangkada Balita, pang Sabadong edisyon ng Radyo Natin FM Cotabato City. Ako po si Annaliza Aba. Manatili ho nakatutog sa Radyo Natin FM Cotabato. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Sama-sama tayo Bangsamoro. Alawin minutes mga kalipas mo alas 4 ng hapon. At narito na ang detalye ho ng ating pumabalita. Bilang bahagi ng patuloy na suporta ng MSSD sa mga pamilyang nasunugan sa Barangay Lamion, bayan ng Bungaw, na mahagi ang MSSD Bungaw Unit Office ng Welfare Goods sa 102 na pamilya na pansamantalang nanunuluyan sa Barangay Pag-asa Evacuation Center. Pebrero 26, 2026. Bawat pamilya ay tumanggap ng welfare goods na naglalaman ng 25 kilong bigas, mga dilatang pagkain at instant coffee upang matugunan ang kanilang agarang pangailangan sa pagkain habang nananatili sa evacuation center. Samantala, magpapatuloy ang pamahagi ng welfare goods sa mga susunod na araw. Ang intervensyong ito ay bahagi ng Emergency Relief Assistance Program ng MSSD na naglalayong maghatid ng agarang tulong sa mga komunidad sa Bangsamoro na naapektuhan ng iba't ibang uri ng sakuna at krisis, natural man o dulot ng tao. 12 minuto makalipas mo alas 4 ng hapon. Ang oras na yan ay hatid po sa inyo ng Curawato Institute of Technology Foundation Incorporated. Hatid din po sa inyo ng Al-Raiz Ventures Corporation, Green Pharmacy, Bangsamoro Sharia Lawyers League of the Philippines Incorporated. At syempre, hatid din po sa inyo ng Ministry of Labor and Employment, Molibar, sa pamumuno ni Molibar Minister Dato Muslimin G. Sema, at sa kanila pong General Director Dato Suraba Butazil Jr. Samantala, tinapos ng Committee on Amendments, Revisions and Codification of Laws ang 2 araw na roundtable kasama ang Central Office ng Department of Education at Ministry of Basic, Higher and Technical Education hinggil sa Parliament Bill No. 47 o ang Bangsamoro Education Reorganization Act of 2022. Layunin ng panukala ang pagbabago ng struktura ng MBHTE na magiging apat na special na tanggapan.
Ministry of Basic Education, Commission on Higher Education and Development, Bangsamoro Technical Education and Skills Development Authority at Bangsamoro Madaris Education Office. Binigyan din ng mga opisyal ng pambansang edukasyon ang pangailangan ng mas malakas na koordinasyon sa lahat ng antas upang matiyak ang maayos na pag-usad ng mga mag-aaral mula basic hanggang tertiary education. Inirekomenda rin nila ang pakikipagtulungan sa lokal na pamahalaan at NGOs, pati na rin ang pagpapabuti ng procurement system upang tugunan ang kakulangan sa classrooms na itinuturing nilang best practices para sa mas epesyente at responsive na sektor ng edukasyon. Pinahayag ng mga kinatawan ng MBHTE ang suporta sa mga reforma. Ngunit binigyang pansin din ang mga aspeto na kailangang pagtuunan ng maayos na pansin upang masiguro na makikinabang ang mga guro, estudyante at ang operasyon ng edukasyon sa rehiyon. Tinalakay din sa pagpupulong ang mga sektoral updates, kabilang ang deployment ng mga guro, unfilled positions sa pasilidad ng paaralan at implementasyon ng mga programa sa lahat ng antas ng edukasyon. 15 minutes makakalipas sa alas 4 ng hapon. Kayo pa rin patuloy na nakikinig sa atin po ang Arangkada Balita ng Radyo natin FM Cotabato City. Samantala, nilagdaan na ni Chief Minister Abdul Rauf Sami Gambar ay makakuha ang Ramadan na bonus ngayong 2026, ika-27 sa buwan ng Pebrero 2026 bilang tulong para sa mga empleyado ng gobyerno ngayong panahon ng pag-aayuno. Makakatanggap ang bawat empleyado ng BARM ng halagang 20,000 pesos, kabilang ang mga regular, temporary at co-terminus na kawani, maging ang mga contract of service at job order personnel ay makakatanggap din ng nasabing halaga na kukunin mula sa contingency fund ng BARM. Ayon sa memorandum, ang pundong ito ay para tulungan ang mga pamilya sa gitna ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Sisiguraduhin din ang mga tanggapang mapabilis ang pagbibigay at pagproseso ng bonus para magamit ito ng mga tao bago pa matapos ang Ramadan. 16 minutes makakalipas sa alas 4 ng hapon at magbabalik ang Arangkada Balita. Makaraan lamang po ng ilan sa atin pong mga hanapbuhay. Ang tanggapan ni MP Teng Ambuluto ay nakikiisa sa sambayanang Bangsamoro sa pagsalubong, pagtalima at pagdiriwang ng banal na buwan ng Ramadan. Naway pagpalain ng bawat isa sa panahong ito ng pag-aayuno sa ating pagpupunyagi para sa pagkakaisa at pagbabago. Muli, ipinapaabot ng tanggapan ni MP Teng Ambuluto ang isang mapayapa at pinagpalang Ramadan sa ating lahat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Isang mapagpalang Ramadan sa ating lahat. Ngayong banal na buwan ng Ramadan, ako si Minister Muslim Insema kasama si Chief Minister Abdul Rauf Makakwa ay taos-pusong bumabati sa ating mga kapatid na Muslim, hindi lamang dito sa Bangsamoro, kundi maging sa iba pang parte ng mundo. Ang Ramadan ay isang sagradong panahon na pag-aayuno, pananalangin at higit sa lahat ng pagpapalalim ng ating pananampalataya at pagkakaisa. Naway magsilbing paalala sa ating lahat ang buwang ito tungkol sa kahalagaan ng disiplina, malasakit sa kapwa at pagpapakumbaba, mga pagpapahalagang
patuloy nating isinasabuhay hindi lamang sa ating pananampalataya, kundi maging sa ating hanapbuhay at taos-pusong paglilingkod sa bayan. Ang diwa ng Ramadan ay diwa ng pagkakagawang gawa, katarungan at malasakit. Mga haliging mahalaga sa pagtataguyod ng marangal na paggawa at makataong kondisyon sa paggawa. Bilang kagawaran ng paggawa at empleo ng Bangsamoro, patuloy naming pinagtitibay ang aming panindigan na isulong ang kapakanan ng mga manggagawa. Itaguyod ang makatarungang pasahod at malasakit at palakasin ang ugnayan ng pamahalaan, manggagawa at mga employer. Alinsunod sa pagpapahalagang itinataguyod ng Islam. Naway maging makabuluhan at mapagpalang Ramadan ito sa ating lahat. Pagpalain nawa tayo ng ating buong may kapal, Allah Subhanahu wa Ta'ala, ng kapayapaan, lakas ng loob at gabay sa ating patuloy na paglilingkod sa Bangsamoro. Ramadan Mubarak, wabillahi taufiq, wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ang mensaheng ito ay hatid sa inyo ni Labor Minister Muslimin Bapamus Sem. Mga kabangsamoro, ating pakinggan ang mensaheng Ramadan ni Station Manager Dato Roji Pai Andong Mangulamas, ang presidente ng Bangsamoro Sharia Lawyers League of the Philippines Incorporated. Bismillahirrahmanirrahim. Sa ngalan ng grupo ng Bangsamoro Sharia Lawyers League of the Philippines Incorporated at ng himpilang ito, ang DXTC 95.9 Radyo Natin FM Cotabato City, ako kasama ang aking pamilya ay nakikiisa sa buwan ng banal na Ramadan. Ang Ramadan ay isa sa mga haligi ng Islam at dapat lamang nating sundin bilang nananampalataya sa reliyong Islam. Ang Ramadan ay buwan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala na kung saan ang ating sakripisyo, dasal at pananalig ay siya mismo ang magbibigay ng pagpapala. Sa buwan na ito ay ating ipanalangin na tanggapin niya ang ating dasal at kanya tayong kalulugdan na mapasama sa kanyang paraiso sa kabilang buhay, insyaAllah. Mamagayong tanong, huwag kalimutan mo. Tiyakapan tanong sa mapya, suingan tapang sa moro. Wasukran, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karapatan mo, protektado ng batas. Alam mo ba na may batas na tumitiyak sa karapatan nating mga persons with disability sa Pilipinas? Ito ang Magna Carta for Persons with Disability o RA 7277. Tinitiyak nito ang bawat person with disability ay may access sa edukasyon, trabaho, transportasyon, kalusugan at rehabilitasyon. Ayon sa RA 7277, dapat may wheelchair ramps, accessible toilets at sign language interpreters sa mga pampublikong lugar. Sinasabi din sa batas na to na may proteksyon tayo mula sa diskriminasyon sa trabaho, paaralan at serbisyo. Pinalakas pa ito ng RA 9442 para sa dagdag na benepisyo, RA 10070 para sa pagbuo ng Persons with Disability Affairs Office o PDAO sa bawat munisipyo at syudad, at RA 10524 para sa mandatory employment quota o kinakailangan na 1% ng ipa na empleyado ay persons with disabilities. Tandaan, ang kapansanan ay hindi lang sa karapatang pantao dahil tayo ay may batas na kakampi natin at magpoprotekta sa ating mga persons with disabilities. Karapatan mo, ipaglaban mo. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Access Project. Ramadan greetings mula po kay Honorable Johan P. Sinarimbo, ABC President, Municipality of Pahalmudin, SGA, Barm.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sa pagdating ng banal na buwan ng Ramadan, tayo ay muling binigyan ng pagkakataon upang palalimin ang ating pananampalataya, matatagin ang ating disiplina at pagyamanin ang ating malasakit sa kapwa. Ang pag-aayuno ay hindi lamang pag-iwas sa pagkain o pag-inom ng tubig, kundi isang pagsasanay ng puso at isip upang maging mas mapagkumbaba tayo. Tayo ay magiging matiisin at mapagbigay. Naway magsilbing liwanag ang Ramadan sa ating buhay upang tayo ay higit na mapalapit sa Allah subhanahu wa ta'ala, magpapatawad sa isa't isa at magbahagi ng biyaya sa mga taong mas nangangailangan. Dalangin natin na tanggapin ng Allah ang ating pag-aayuno, panalangin at mabubuting gawa ang magiging bunga ng Ramadan at pagkatapos pa po ng huli month of Ramadan. Muli, Ramadan Mubarak sa ating lahat. Yan po ang Ramadan greetings mula po kay Honorable Johan P. Sinarimbo, ABC President, Municipality of Pahalmudin, SGA, Bar. Sumapit na naman ang buwan ng Ramadan. Ito ang panahon ng paglilinis ng ating mga kaluluwa, pagpapanibago ng ating mga intensyon. Naway ang bawat araw ng ating pag-aayuno ay magiging hakbang tungo sa pagiging mas mabuting individual at magdudulot ito ng pag-asa sa ating komunidad. Ang mensaheng ito ay hatid sa inyo ni Member of Parliament, MP Abdul Basit Arbinito. Happy Ramadan to all Muslim Ummah! Ramadan na anano zinagatawa Ya Rasulullah ya salamun Ramadan 1447 message from Ustaz Nurul Am A. Abdullah, Project Manager, Project Salam, Bangsa Moro. Bismillahirrahmanirrahim. I extend the warmest greetings of peace and goodwill to all our beneficiaries, partners, stakeholders, and to the entire Bangsamoro community as we welcome the blessed month of Ramadan. Ramadan is a sacred period ordained for spiritual purification, self-discipline, and renewed devotion to Allah. It is a time that calls upon us to strengthen our compassion for those in need. Beyond abstaining from food and drink, Holy Month reminds us our collective duty to promote justice, peace, and social responsibility within our communities. In the spirit of Ramadan, we affirm our steadfast commitment to the principles of moral governance, inclusive development, and sincere public service. The mission of Project Salam Bangsamoro to uplift the living conditions of marginalized MILF combatants through financial subsidies and skills development, thereby fostering progressive and peaceful Bangsamoro communities is deeply aligned with the values of mercy, solidarity, and unity that this sacred month embodies. May this blessed month inspire us to carry out our responsibilities with integrity, humility, and accountability, guided by the teachings of Islam and the aspiration of the Bangsamoro people for lasting peace and prosperity. Let Ramadan be a time of reflection, reconciliation, and renewed commitment to the common good. I fervently pray that Allah grant us peace in our hearts, clarity in our purpose, forgiveness for our shortcomings, and abundant barakah in all our endeavors. May He accept our fasting, prayers, and charitable deeds, and may this Ramadan bring lasting peace and prosperity to our communities. Ramadan Mubarak to all. Ramadan message coming from Ustaz Nurul Am A. Abdullah, Project Manager, Project Salam, Bangsa Moro. Bismillahirrahmanirrahim. As the blessed month of Ramadan arrives, I
computer parts and accessory shop located at Silsat Avenue, Cotabato City. Extend our heartfelt greetings to our valued customers, partners, and entire the community. May this holy month of Ramadan 2026, 1447, Hijra Islamic calendar bring peace to our heart, patience to our soul, and blessing to our home. May it be a time of reflection, compassion, and renewed faith. We pray that our days are filled with meaningful worship, our night with tranquility, and our efforts be rewarded with abundant blessings. On behalf of the management and staff at INET Computer Parts and Accessories Shop, located at Silsat Avenue, Cotabato City, we wish you and your loved ones a blessed and peaceful Ramadan. Ramadan Al-Mubarak to one in all. Water refilling station ba ang hanap mo? Ang Cotabato Aqua Life Water Refilling Station ay higit na mabuti dahil mayroong itong malinis at nakakabuti sa ating katawan. Matatagpuan sa Santa Ana Street, Ruales Site, RH13, Cotabato City. Para sa karagdagang katanungan, tumawag sa kanilang contact number 0916-3574-888 o 421-2011. Cotabato Aqua Life Water Refilling Station. A quality life, a quality water. Karapatan mo, protektado ng batas. Alam mo ba na may batas na tumitiyak sa karapatan nating mga persons with disability sa Pilipinas? Ito ang Magna Carta for Persons with Disability o RA 7277. Tinitiyak nito ang bawat person with disability may access sa edukasyon, trabaho, transportasyon, kalusugan at rehabilitasyon. Ayon sa RA 7277, dapat may wheelchair ramps, accessible toilets at sign language interpreters sa mga pampublikong lugar. Sinasabi din sa batas na to na may proteksyon tayo mula sa diskriminasyon sa trabaho, paaralan at serbisyo. Pinalakas pa ito ng RA 9442 para sa dagdag na benepisyo, RA 10070 para sa pagbuo ng Persons with Disability Affairs Office o PDAO sa bawat munisipyo at syudad, at RA 10524 para sa mandatory employment quota o kinakailangan na 1% ng ipa na empleyado ay persons with disabilities. Tandaan, ang kapansanan ay hindi lang sa karapatang pantao dahil tayo ay may batas na kakampi natin at magpoprotekta sa ating mga persons with disabilities. Karapatan mo, ipaglaban mo. Ang paalaalang ito ay hatid sa inyo ng Access Project. Magandang araw mga magulang at kabataan! Naghahanap ba kayo ng paaralang maayos, mapagkakatiwalaan at abot kamay ang bayarin? Sa Cotabato Institute of Technology Foundation Incorporated, tumatanggap kami ng kindergarten, elementary mula grade 1 hanggang grade 6, junior high school mula grade 7 hanggang grade 10, at senior high school na may strand na Humanities and Social Sciences. Sa Kitty, may maalagang guro, maayos na pasilidad at edukasyong para sa masa. Mayroon din kaming scholarship program at tumatanggap ng mga scholars. Kaya ano pang hinihintay nyo? Mag-enroll na sa Kitty. Para sa impormasyon, makipag-ugnayan sa 0905-1423-948. Matatagpuan sa Poblacion 8, Cacar, Cotabato City. Sa Kitty, abot kamay na bayarin, edukasyong siguradong kinabukasan. You're looking for a quality and affordable graphic art design and printing services. Don't worry about it because Pixel Works and Pixel Works is there. Pixel Works and Pixel Works offers the following services: fast tarpaulin printing, full sublimation, printing for uniform and on-sport apparel, corporate giveaways, computerized embroidery, customized polo shirt, t-shirt, jacket, bag, cap, mask, laser cutting on acrylic silver and wood. Pixel Works and Pixel Works
located Patan, Hindu, Almonte Street, Cotabato City. For entry, you may call or text at mobile number 064-552-1012 or 0905-2201-586. Fix in words and fix the words. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Magandang umaga po sa ating lahat na mga tao ng Barangay Balakayon at saka lahat ng nakikinig. Happy Ramadan Mubarak sa atin lahat ng mga bangsamoro na nandito sa bayan ng Pahamudin. Ako po si Barangay Captain Buhari Bansil na nagbibigay ng Happy Ramadan sa lahat ng tao ng Pahamudin. Hanggang dito naman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sa guna na nakauma sa uwan-uwan Ramadan at pinaka-espesyal uwan-uwan sa kanilang nabang samuro. Ijelasan ko sa tono Barangay Burikain, Pahamudin. Dito po sa munisipyo na Pahamudin. So, lang siya sa SGA. So, lang na bang samuro. Bitako sa Kongo sa kinoma na Ramadanan niya na sana nanyarba kasabapan, kapunanan, kapag isa-isa, kapag ayaw na yun, ulang na pang samuro. Ternandan so kapandili niya baka, kadima piya siya sa kano Ramadan, malibagta so kapag ka mabatay sa puasa. Siya butaman, sa ating susuwedo, punong barangay ng Barangay Burikain, Badrolin, Santirio, Awe. Sokran. Bumili at manalo ng 300 tips to make a raffle promo sa KCC Mall of Cotabato. May 1 raffle entry sa bawat 200 pesos sa KCC Department Store o 1 raffle entry sa bawat 500 pesos sa KCC Supermarket gamit ang KCC Forever Bonus Card. May chance ka pang manalo ng 40 million shopping money. Milyong exciting prizes. KCC Supermarket, nakabarato. Everything's here at KCC for you. Hello mga mamis. Gusto nyo bang manganak sa dekalidad at libreng paanakan? Halina at puntahan ang Bagwa Lying-in Clinic. Libreng manganak at kasama na ang family planning. Kaya mga mamis, simulan na ang libreng pagpapacheck-up. Dito lang yan sa Bagwa Lying-in Clinic. Open 24 hours at PhilHealth accredited. Narito ang kanilang mga services offered. Family planning, IUD insertion or removal, check-up, pill supply, condom supply, DMPA injection, referrals for bilateral ligation, BTL, natural family planning, NFP method, counseling, maternal and child health, physical exam, breast exam, pelvic exam, prenatal care, postnatal care, pap smear, well body care, immunization, breastfeeding, cord dressing, whey taking, safe, normal, spontaneous delivery, newborn screening. For other services, you may please contact our midwife at landline number 557-4422 or a cell phone number 0917-531-6697. Para sa mga karagdagang katanungan, pwede kayong bumisita anumang oras sa Bagwa Lying-in Clinic at hanapin lamang ang kanilang clinic manager. Ang Bagwa Lying-in Clinic ay matatagpuan sa Kimpo, Bagwa 2, Cotabato City. Owned and managed by Madam Fe Camano Mandi. Tandaan mga mamis, Bagwa Lying-in Clinic. Libre po ang mga anak sa Bagwa Lying-in Clinic. Kinakailangan lamang po ang updated na PhilHealth. Maraming salamat. Radio natin. Arangkada Balita. 38 minutes makakalipas sa alas 4 ng hapon at kayo pa rin patuloy na nakikinig sa atin pong Arangkada Balita ng Radyo Natin FM Cotabato City. Sa pagpapatuloy ng atin pong mga balita,
Nagpaabot ng 1 milyong pisong tulong medical assistance si Member of Parliament Rasul Ismail sa Cotabato Regional and Medical Center o CRMC sa ilalim ng BARM Transitional Development Impact Fund o TDIF noong uh, 27 sa buwan ng Pebrero sa pamagitan ng Ministry of Health sa BARM. Layunin ng tulong pinansyal na ito ay tulungan ang ospital na mapabuti ang mga serbisyo nito at makapagbigay ng mas mahusay na pangalagang medikal sa mga pasyente sa Cotabato City at sa mga kalapit na probinsya. Bilang isa sa mga nangungunang ospital ng gobyerno sa rehiyon, malaki ang papel na ginagampanan ng CRMC sa paghahatid ng abot-kaya at dekalidad na pangalaga sa kalusugan sa libu-libong residente. Nagpahayag ng taus-pusong pasasalamat si Medical Center Chief 2 Dr. Ismail R. Dimarin para sa pagbigay ng suporta. Malaking maitutulong ng 1 milyong pisong tulong sa pagpapanatili ng operasyon ng ospital, pagsuporta sa mga programang medikal at pagtiyak na matatanggap ng mga pasyente ang pangalaga na kanilang kinakailangan. Ang mga pagtutulungan sa pagitan ng mga leader ng gobyerno at mga institusyong pangkalusugan ay mahalaga sa pagpapalakas ng mga serbisyong pangkalusugan ng publiko. Sinasalamin ng inisyatibo ni MP Rasul Ismail ang patuloy na pangako ng gobyerno sa pagpapabuti ng serbisyong pangkalusugan sa rehiyon ng Bangsamoro sa pamamagitan ng mga sama-samang pagsisikap na tulad nito. Mas mahusay na mapaglilingkuran ng mga pampublikong ospital tulad ng CRMC ang komunidad at matugunan ang lumalaking pangailangan sa pangalaga sa kalusugan ng mga tao. 40 minutes makalipas ng alas 4 ng hapon. Samantala, sa iba pa nating mga balita, nilagdaan na ni Chief Minister Abdul Rauf Sami Gambar ay makakuha ang Ramadan na bonus. Kahapon na Pebrero 27, 2026. 41 minutes makalipas ng alas 4 ng hapon. Sa iba pa nating mga balita, matagumpay na naipamahagi ang 1,717 na nakapak na pagkain sa 21 masjid sa Maguindanao del Sur, Maguindanao del Norte, Basilan, Tawi-Tawi at Sulum. Sa ilalim ng Food Assistance for Special Traditions of Fast program ng Project Tabang. Ang inisyatibong ito ay naglalayong ay sa suporta ng gobyerno ng Bangsamoro sa pamamagitan ng opisina ni Punong Ministro ay naglalayong magbigay ng pagkain para sa iftar, palakasin ang pagkakaisa at ipakita ang pakikiramay sa mga komunidad ng Bangsamoro ngayong Ramadan. Ang pamahagi ay ginanap ika-26 sa buwan ng Pebrero na naglalayong magbigay ng tulong para sa mga komunidad ng Bangsamoro, lalo na sa mga mapagpalang araw o mapagpalang buwan ng Ramadan. Ang mga pagkaing pang-iftar ay ipinamahagi sa bahagi ng Maguindanao del Sur, sa Siama na Masjid sa Maguindanao del Sur, 5 masjid sa Maguindanao del Norte, 2 sa Basilan at 3 sa masjid sa Tawi-Tawi at 2 masjid sa Sulu. Ang inisyatibong ito ay sinusuportahan ng gobyerno ng Bangsamoro sa pamamagitan ng opisina ng punong ministro na si Abdul Rauf Sami Gambar Makakuwa. Sinasalamin nito ang patuloy na pangako ng pamahalaan na paglingkuran ang mga komunidad ng Bangsamoro sa pamamagitan ng pagbibigay ng pagkain para sa iftar, pagpapalakas ng pagkakaisa, pakikiramay at pagbabahagi ng pananampalataya.
Sa pamagitan ng FASA program, patuloy ang paninindigan ng Project Tabang, ang makataong misyong ito na nagdadala ng makabuluhang tulong, pagpapaunlad ng pagkakaisa at paglalagay ng tunay na diwa ng Ramadan sa pamagitan ng paglilingkod at pakikiramay. Ito ay ayon sa isang tagapagsalita ng Project Tabang. Ang programang ito ay inaasang makakatulong sa maraming pamilya sa mga nabanggit na lugar, lalo na sa panahon ng Ramadan. 44 minutes makalipas ng alas 4 ng hapon. Kayo pa rin patuloy na nakikinig sa atin pong arangkada balita ng Radyo Natin FM Cotabato City. Matagumpayan na naisakatuparan ng United Bangsamoro Justice Party ang kanilang flagship program sa Salam Ramadan sa loob ng 2 taon mula 2024 hanggang 2025. Ang programang ito ay naglalayong palakasin ang pagkakaisa, pagtutulungan at pagpapalaganap ng kabutihan sa komunidad, lalo na sa tuwing buwan ng Ramadan. Isa sa mga pangunahing aktibidad nito ang Salam Ramadan ay ang Markads at orphanage visitation na kung saan mahigit 20 beses na bumisita ang mga miyembro ng UBJP sa mga Markads at orphanage. Dito na ipamahagi ang libreng iftars at grocery packages sa mga batang orphans, tahfidat at tahfids. Tinatayang halos 2,000 kabataan ang nakinabang sa mga aktibidad na ito. Kasabay nito na isakatuparan din ang mobile free market na nakarating sa 40 barangay sa Cotabato City, Maguindanao del Norte, Maguindanao del Sur at Special Geographic Area. Sa tulong ng proyektong ito ay tinatayang 5,000 benepisyaryo ang nakatanggap ng pangunahing pangailangan at mga market goods. Bukod dito, naging matagumpay din ang Grand Islamic Symposium kung saan nagtipon ang tinatayang 2,000 individual para sa mga lectures, sama-samang iftar sa suhur at congregational prayers. Ang symposium ay nagbigay ng pagkakataon para sa mas malalim na pag-aaral at pagninilay sa mga katuruan ng Islam. Ngayong taong 2026, nananatiling committed ang UBJP sa pagpapalawak ng kanilang mga gawain at pagtulong sa mas maraming kababayan. Patuloy ang mga visitation programs, mobile free market at Islamic Symposium bilang bahagi ng pagpapalaganap ng kabutihan, pag-asa at pagkakaisa ngayong buwan ng Ramadan. Kaya inaanyayahan ng UBJP ang lahat ng party officials at members na makibahagi sa mga aktibidad sa pamagitan ng donations, sponsorships upang lalo pang mapalawak ang tulong sa mga nangangailangan. Ang mga magagandang gawain ng UBJP at patuloy na maging instrumento ng kabutihan at pagkakaisa sa komunidad. 47 minutes makalipas ng alas 4 ng hapon. At kayo pa rin po patuloy na nakikinig sa atin po ang arangkada balita ng Radyo Natin FM Cotabato City. Sa iba pa nating mga balita, matagumpayan na naisagawa ng 6th Infantry Campilan Division ang isang seremonyal na paglilipat ng mga bagong nakuha at inayos na kagamitan sa isang seremonya sa Division Headquarters sa Camp Siongco, Awang. Dato din Sinsuat, Maguindanao del Norte noong 26 sa buwan ng Pebrero taong kasalukuyan. Hinamumunuan ni Colonel Clarence Garrido, Group Commander ng Sikan Logistics Support Group, ang paglalaan at paglilipat ng bagong naayos na sasakyan, baril at mga set ng individual clothing and individual equipment sa harap ng administration na building. Ang mga bagong nakuha na kagamitan at supply ay binasbasan sa isang tradisyonal na seremonya na humihingi ng tulong at proteksyon mula sa Diyos para sa mga tropang gagamit ng kagamitan sa pagganap ng kanilang tungkulin. Si Major General Jose Vladimir R. Caraga, Commander ng 6th Infantry Campilan Division at Joint Task Force Central at ay kinakatawan
ni Colonel Manuel Leo Q. Chief of Staff 6ID. Tinulungan siya ni Lieutenant Colonel Jeffrey Caro, Commanding Officer ng 12 Forward Service Support Unit, Support Command, Philippine Army, sa formal na pagtanggap ng mga ari-arian. Ang paglilipat ng mga tauhan ay sumisimbolo sa formal na pagtanggap ng mga mapagkukunang ito upang palakasin ang kahandaan sa operasyon at mapahusay ang kahusayan sa larangan ng digmaan ng mga nasasakupang unit ng 6ID. Sa kanyang mensahe, pinahayag ni Major General Caraga ang kanyang lubos na pasasalamat para sa pagpapalawak ng mga mapagkukunan. Ang matagumpay na paglilipat na ito ay sumisimbolo sa kanilang pangako na bigyang kapangyarihan ang kanilang mga tauhan sa larangan. Ang formal na pagsasama ng kagamitang ito ay nagmamarka ng isang mahalagang hakbang sa kanilang patuloy na pagsisikap na gawing moderno ang Kampilan Division. Ito ay hindi lamang kagamitang militar, ito ay mga instrumento ng kapayapaan at seguridad. Anya pa ni Major General Caraga. Minutes makalipas ng alas 4 ng hapon at dumako na ho tayo sa ating pong mga balita. Dumako na ho tayo sa ating pong balitang pangbansa. Malamang ito ang naging tugon ni Presidential Communications Office Undersecretary at Palace Press Officer Claire Castro nang tanungin kung naniniwala ba ang Malacanang na ginagamit lamang ang 18 o 18 dating Marines sinasabing naghatid ng kickbacks kay Pangulong Ferdinand Marcos at iba pang opisyal para patalsikin sa pwesto ang Pangulo at pabagsakin ang administrasyon nito. Para kay Castro, ang mga taong nasa likod ng paglutang ng mga dating Marines ay parehong individual na nagnanais na patalsikin sa pwesto ang Pangulo at ilagay ang kanilang leader sa pwesto. Nagbanggit ito ni Castro nang tanungin kung pareho rin ba ang opinyon nito kina Senator Panfilo Lacson at dating Senator Sani Trillanes na ang motibo sa paglutang at pagsasalita ng 18 dating Marines ang may ugnay sa destabilisasyon. Kaya nga ang paalala ni Castro sa mga di umano'y mga bagma na huwag hayaan ang kanilang mga sarili na gamitin para masira ang bansa. Minutes makalipas ng alas 4 ng hapon at kayo pa na ipapatuloy na nakikinig sa atin po ang kada balita ng Radyo Natin FM Cotabato City. Samantala, plano ng Department of Agriculture na palawakin ang mga oil palm plantation sa Mindanao upang mabawasan ang pag-angkat ng palm oil. Mapataas ang kita ng mga magsasaka, mapalakas ang supply ng edible oil sa bansa. Ayon na kay Agriculture Secretary Francisco Tio Laurel Jr., target na itaas ng ahensya sa 1.2 billion pesos ang pondo para sa naturang sektor pagsapit ng 2027 na matapos mabawasan ang alokasyon ngayong taon. Sinabi ng Philippine Coconut Authority sa panguna ni Administrator Dexter Butet na magtatatag sila ng mga palm oil nursery sa Caraga upang mapababa ang gasto sa imported planting materials. Sinaalang-alang din ang University of Southern Mindanao bilang base ng pagpapalawak ng nursery program. Sa kasalukuyan, may humigit kumulang 100,000 pesos na hektarya ng oil palm sa bansa. Karamihan ay nasa Mindanao. Sa kabila ng pagtaas ng lokal na produksyon, malaki pa rin ang inaangkat ng palm oil
Kaya layo na ng DA na palakasin pa ang industriya upang matugunan ang tumataas na demand. 53 minutes makalipas ng alas 4 ng hapon. Samantala, naniniwala si kabataan na Representative Rene Co na determinado ang mga kabataan na tutukan ng impeachment cases sa laban na kay Vice President Sara Duterte. Sa panayam, sinabi ni Co na frustrated ang kabataan dahil sa nangyayari sa bansa na direktang nakakaapekto sa kanila. Iisa niya ang sigaw ng kabataan na accountability at transparency mula sa dalawang pinakamataas na leader ng bansa, kabilang si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Bilang kinatawan ng kabataan sa Kamara de Representantes, sinabi ni Co na determinado siyang isiwalat at ibunyag ang lahat ng ebidensya laban sa Pangulo at Vice Presidente. Sisimula ng House Justice Committee ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte sa Lunes, March 2, 2026. 54 minutes makalipas ng alas 4 ng hapon. Samantala, magiging patas umano ang House Committee on Justice sa paghawak sa mga impeachment complaint na inihain laban kay Vice President Sara Duterte. Ito ang sinabi ni Vico Lazaro, Party List Representative Terry Ridon, kasabay ng kanyang paghimok sa publiko na panuurin ang pagdinig ng Justice Committee sa mga reklamong kinakaharap ng Vice Presidente na magsisimula sa Lunes, 2 sa Marso. Nang tanungin kung ano ang bago sa impeachment complaints, tinukoy ni Ridon ang affidavit ni Ramil Madriaga na nagpakilalang dating bagman ng Vice Presidente. Sinabi ni Madriaga na ang gastos ni Duterte para sa 2022 national election campaign ay galing sa mga drug lord at illegal na Philippine offshore gaming operations. Ayon kay Ridon, nakasama pa rin sa reklamo ang umano'y irregularidad sa paggamit ng confidential funds sa ang pagbabanta sa buhay ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at dating Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Ganon din ang hindi umano pagdideklara ng lahat ng yaman ng kalawang Pangulo sa kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth. 56 minutes makalipas ng alas 4 ng hapon. Hindi umano pinagsisihan ni dating PNP Chief, incumbent MMDA General Manager Nicolas Torre III ang pagpapatupad niya ng arrest warrant laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte noong March 11, 2025. Sa panayam, binigyan din ni Torre na ginawa lamang niya ang kaniyang tungkulin bilang law enforcer. Matatandaang inaresto ng Interpol at PNP sa pangunguna ni Torre ang lumapag sa Pilipinas si Duterte na nagmula sa Hong Kong. Kaugnay ito ng kasong crimes against humanity sa International Criminal Court o ICC. Samantala, nanatili namang nakadetain na si Duterte sa kustodiya ng ICC sa The Hague, Netherlands habang hinihintay ang desisyon sa katatapos lamang na confirmation of charges hearing. "57 minutes makalipas alas 4 ng hapon. Samantala, hindi boboto ang National Unity Party sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte kung walang maipipresentang bagong matibay na ebidensya laban dito. Sinabi ni UP Secretary General Reginald Velasco ang nasabing issue laban kay VP Duterte ay naging usapin sa mga nakalipas na dating na pagdinig ng Kamara.
Sa kabila nito, ayon sa NUP, ay hindi nila hadlangan ang proseso at paghahanda nilang i-assess ang mga bagong ebidensya na maaaring ipresenta habang sinasagawa ang deliberasyon. Ayon sa NUP, kung walaan niyang maipipresenta ng mga bagong matitibay na ebidensya laban kay VP Sara, ay mas makakabuting mag-focus na lamang ang Kongreso sa iba pang mahalagang issue sa bansa. Magkagayon pa man, nanatili ang NUP na bukas para sa evaluation ang mga bagong ebidensya na maaaring lulutang at timbangin kung may merito ito alinsunod sa konstitusyon at panuntunan ng batas sa dagdag pa ni Puno. Bilang panghuli sa ating mga balita, dumistansya ang Malacanang sa pahayag ng National Unity Party sa posibleng hindi paboran ng kanilang mga kongresista ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte sa Kamara. Nauna nang ipinahayag na NUP President Ronald Puno na kung hindi makapag-presenta ng bagong ebidensya mula sa apat na impeachment complaint ay hindi nila ito susuportahan. Ayon na kay Pala sa Press Officer at Communications Undersecretary Attorney Claire Castro, may karapatan naman ang mga kongresistang pumili at magdesisyon dahil hindi naman sila sinasaklaw ni Pangulong Marcos Jr. at ng administrasyon. Kung ito anya ang makikita nilang magandang dahilan para sa interes ng isang partido, ay maaari silang magdesisyon para sa kanilang sarili. Sa tanong naman kung tiwala pa rin ang Pangulo kung may sapat na bilang pa rin sa Kongreso ang kaniyang mga kaalyado. Sagot ni Castro, bumabase ang Pangulo sa tamang proseso at ebidensya. Sa kabila nito, masa pa rin ang Malacanang na isusulong ng mga kongresista kung anuman ang mga ebidensya na kanilang makakita sa investigasyon sa impeachment case ni VP Sara Duterte. Alas 5:00 na ng hapon at wala na ho tayong oras sa ating pong arangkada balita ng Radyo Natin FM Cotabato City. Ngayon ay araw ng Sabado. Huling araw sa buwan ng Pebrero 2026. February 28, 2026. At ikalabing isa sa buwan ng Ramadan 1447 sa ating pong Hijri calendar. Hello kay Ma'am Suhaila sa Bandar, loud clear. Ayan, good afternoon. At Ismail Sanday, ayan, isang magandang hapon. Ayan, at assalamualaikum, Ati Annalisa Mapiama Lula, Ramadan, Mubarak, pa-shout out sa mga friends ko like walang iba. Kay Ada of Matanog, Emma of Mulabi, Lady Nor, Baynot, Ibrahim ay sa Makalay, kay DJ Maya, shout out sa iyo. Ati Annalisa, ayan, Sukrana pa shout out from Matanog area. Ayan, hello po sa mga friends po natin dyan sa may Matanog area. Sa lahat po ng Sunday family. Ayan, magandang hapon. At Ramadan Kareem sa lahat ng Muslim Ummah. Ayan, at hello sa ating mga kaibigan. Sa lahat ng ating mga friends dyan sa may Middle East, dyan sa may Saudi Arabia, sa ating pong mga kababayan na nagtatrabaho sa ibang bansa. Ingat-ingat tayo dyan. Alright, wala na po tayong oras sa ating pong arangkada balita ng Radyo Natin FM Cotabato City. Ngayon ay araw ng Saturday. Huling araw sa buwan ng Pebrero 2026 at ikalabing isa sa buwan ng Ramadan 1447 sa atin pong Hijri calendar. Hello nga pala kay Ate Nuraida Udasan at sa lahat po ng ating mga taga-subaybay dyan sa Maya Bagwa 1, 2, 3. Good afternoon. Alright, thank you sa ngalan po ng aming station manager, sa aming admin officer,
And of course, sa ngalan ng aming admin officers, aming broadcast media engineers, and of course, aming news head and news writer, at sa ngalan ni Ma'am RN, Ma'am Nuronisa Mamintal Kusain, ayan, hindi ho natin nakasama ngayong araw dahil mayroon po siyang mahalagang napuntahan. Ayan, ako po muna ang inyong pansamantalang nakasama sa Arangkada Balita sa third edition ng Radyo Natin FM Cotabato City. Analiza Abbas. Manatili ho nakatutok sa Radyo Natin FM Cotabato, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino, sama-sama tayo Bangsamoro. Pitong 1,100 isla, Luzon, Visayas at Mindanao. Iba't ibang tinig. Lain-laing mga pananaw. Lain-lain nga tinog. Magkadurog-dilain na panlantaw. Iba't ibang balita, isang bansa. Lain-laing balita sa usa ka nasod. Lain-lain nga hambal, isa ka pungsod. Magkadurog-dilain nga balita sa bugos nga nasod. Radyo natin. Radyo natin. Radyo natin. Radyo natin. Radio natin.